Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Maricel Santos at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang nakakatakot na katotohanan na natuklasan ko sa loob ng 23 taong paglilingkod ko sa mga matatanda. May isang organ sa ating katawan na tahimik lang na namamatay, walang sigaw, walang ingay, walang sakit. Hindi tulad ng puso o atay na kapag may problema, agad nating nararamdaman. Ang organ na ito ay ang ating bato o kidneys na tinatawag din nating bato sa Filipino. Maalala ko pa ang gabing iyon. Mga 3:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono ko. Emergency daw. Nagmadali akong pumunta sa ospital. Nakita ko ang pasyente sa emergency room bed. Namumutla ang muka, hirap na hirap huminga. Tingnan nyo, ang blood pressure niya, 230/130. Ang puso niya, tumitibok ng 140 times per minute, parang tumatakbo sa marathon. Bilang health center team leader na nag-aalaga sa mga seniors ng mahigit 15 taon, hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Agad kong pinakuha ang blood test. Pagdating ng resulta, halos hindi ako makahinga. Ang creatinine level niya, 11.7. Ang urea nitrogen, 140. Normal lang dapat mga yan ay around 1.0 to 1.2 para sa creatinine. Pero ang resulta niya, almost 10 times higher. Sabi ng nurse sa akin, "Ma'am Maricel, kailangan na po niyang mag-dialysis na yun na." Pero huli na ang lahat. Ang bato niya completely damaged na. Ang kanala ng pasyente, si Mang Pedro Reyes, 67 years old, taga Quezon City. 10 taon na siyang may diabetes, pero hindi niya inasikaso kasi sabi niya, "Bata pa naman ako, kaya ko pa." Ang asawa niya umiiyak habang nagsasalita sa akin. "Doc Maricel, ilang buwan na po siyang laging pagod, tapos namamaga ang mga paa niya. Akala lang namin dahil tumatanda na. Kung nakarating lang sana kami sa inyo noon, baka hindi ganito ang nangyari." Ang totoo, kapag nawala na ang 90% ng function ng bato, almost impossible na ang recovery. Pero may ibang kwento naman ako sa inyo. Same day, hapon, may dumating sa health center namin. Si Aling Rosa Cruz, 45 years old, taga Marikina, ordinary office worker. Mga 1 buwan na niyang napapansin, tuwing umaga pag umihi siya, ang daming bula sa ihi niya. Parang bula ng beer, ang laki ng bubbles. Una, hindi niya pinansin. Pero nag-1 linggo, 2 linggo, tuloy-tuloy pa rin. Kaya pumunta siya sa amin. Sabi niya sa akin, "Doc, natakot ako kasi ayaw mawala yung bula sa ihi ko. Nagpa-check up ako." Nang makita ko ang test results niya, nakahinga ako ng maluwag. Ang creatinine niya, 1.9. Ang glomerular filtration rate niya, 48. Normal dapat ay 90 to 120. Kalahati lang ng normal ang function ng bato niya. Pero hindi pa huli ang lahat. Sabi ko kay Aling Rosa, "Buti na lang naagapan mo. Na yun pa lang mo nadiskubre, kaya mo pang ayusin ito. Kapag nag-take care ka ng bato mo ngayon, pwede pa itong gumaling." Based sa experience ko ng 15 taon sa senior healthcare, ang pagkakaiba ni Mang Pedro at Aling Rosa, isa lang: early detection at proper action. Ang bato, kapag nasira na, hindi na pwedeng ibalik sa dati. Kaya kailangan nating alagaan ito habang maaga pa. Pero bago ko sabihin ang mga detalye, pakiusap po, i-subscribe niyo ang channel at i-click ang like button. At saan po kayo nanonood na yon? Sa Manila? Sa Cebu? Sa Davao? Paki-comment po kung nasaan kayo. Gusto ko pong malaman. Ang bato natin, maliit lang yan, parang laki ng kamao. Pero ang trabaho niya, sobrang laki. Araw-araw, nag-filter yan ng 160 liters ng dugo. Yan ay katumbas ng isang malaking drum ng tubig. Ang bato, parang purifier ng katawan natin. Nag-aalis ng mga dumi, nag-balance ng tubig at asin, nag-control ng blood pressure, nag-produce ng hormones para sa red blood cells. Nag-activate din ng vitamin D para sa buto natin. Lahat yan, ginagawa ng bato. Pero ang problema, kapag nasira ang bato, hindi na ito pwedeng bumalik. Hindi tulad ng liver o balat na pwedeng mag-regenerate, ang kidney cells, kapag namatay na, patay na talaga. Kaya nakakatakot ang kidney disease. Ang damaged tissue, nagiging scar tissue na, tapos na ang function. Ang maganda sa bato natin, may reserve capacity. Kahit mawala ang isang bato,
Ang isa pang bato, kayang-kaya mag-compensate. Pero dahil dito, mahirap malaman kung may problema na. Kahit 90% damage na ang bato, walang symptoms. Kaya tinatawag itong silent killer. Sa Pilipinas, alam niyo ba? 1 out of 10 adults may chronic kidney disease. Pero ang kalahati sa kanila, hindi alam na may sakit na sila. Ang number 1 cause ng kidney failure, diabetes. 45% ng lahat ng kidney patients dahil sa diabetes. Kapag mataas ang blood sugar ng matagal, nasisirang unti-unti ang mga maliliit na blood vessels sa bato. Parang syrup na dumikit at bumarado sa mga ugat. Ang number 2 cause, high blood pressure. 23% naman. Kapag mataas ang pressure ng matagal, nasisirang din ang blood vessels ng bato. Parang tubo ng tubig na sobrang pressure, sumasabog. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo ang pinakamahalaga, ang pagkain ng susi sa pag-aalaga ng bato. May mga gulay na akala natin healthy, pero nakakamatay pala ng bato. At may mga gulay naman na pwedeng bumuhay ng naghihingalong bato. Pakinggan niyo ang kwento ni Lola Teresita Magpayo, 73 years old, taga Caloocan. Si Lola Teresita, health conscious. Araw-araw, kumakain siya ng spinach o alugbati at umiinom ng tomato juice. Sabi niya, maraming iron yan, maraming antioxidants, healthy yan. Pero isang araw, nagsimula siyang hirap huminga, bumibilis ang tibok ng puso. Una, akala niya dahil matanda na siya, pero lumala, kaya pumunta sa amin. Nang makita ko ang blood test, nagulat ako. Ang potassium level niya sa dugo, 6.8. Normal lang dapat ay 3.5 to 5.5. Sobrang taas na yan, delikado na. Hyperkalemia. Ang diagnosis, ibig sabihin, sobrang taas ng potassium sa dugo. Pwedeng tumigil ang puso. Nang tanungin ko si Lola, ang kidney function niya, 40% na lang. Pero hindi niya alam. Kaya tuloy-tuloy lang siyang kumain ng spinach at tomato na puno ng potassium. Ang problema, kapag malaki na ang sira ng bato, hindi na makapag-excrete ng potassium ng maayos. Kaya nag-accumulate sa dugo, parang lason. Agad kong binago ang diet ni Lola. Tinanggal ang spinach at tomato. Pinalitan ko ng pipino at labanos. 2 buwan lang, bumalik sa normal ang potassium level niya. Nawala na rin ang hirap huminga. Ngayon, nakakapaglakad na siya sa park kasama ang mga apo niya. Kaya ngayon, sasabihin ko na, ano ba ang mga gulay na nakakamatay ng bato? At ano naman ang mga gulay na nakakabuhay ng bato? Makinig kayo ng mabuti. Unang gulay na dapat iwasan ng mga seniors na mahina na ang bato, spinach o alugbate. Marami kayong magugulat. Akala nyo healthy ang spinach dahil maraming iron at folate. Pero sa mga taong mahina na ang bato, ito ay parang lason. Sa 100 grams ng spinach, may 550 milligrams ng potassium. Para sa mga bata at may healthy kidneys, okay lang yan. Pero sa mga seniors na mababa na ang glomerular filtration rate, iba na ang usapan. Bakit pa delikado ang potassium? Ang isa sa pinaka-importanteng function ng bato, i-regulate ang potassium sa katawan. Normal kidneys, nag-filter ng potassium at inilalabas sa ihi. Pero kapag sira ang bato, hindi na kayan maglabas ng potassium ng maayos, kaya nag-ipon ito sa dugo. Ang hyperkalemia, ito ay sobrang delikado. Una, maninigas ang kamay at paa, manhid ang labi. Tapos, hihina ang kalamnan, manginginig ang puso. Worst case, pwedeng tumigil ang puso, cardiac arrest. Maraming seniors ang nadadala sa emergency room dahil kumain ng spinach soup o kangkong. At isa pa, ang spinach ay puno rin ng oxalate. Ang oxalate sumasama sa calcium sa katawan, tapos nagiging kidney stones. Ang kidney stones, direktang sumusira ng bato, sobrang sakit, at lalong pinapahina ang kidney function. Pangalawang gulay na dapat iwasan, tomato. Ang tomato, puno ng lycopene, maganda sa cancer prevention. Pero ang tomato ay potassium bomb. 100 grams ng tomato, may 280 milligrams ng potassium. Ang problema, hindi lang isang tomato ang kinakain ninyo. 2, 3, o ginagawang juice. Kapag mahina na ang bato mo, tapos kumain ka ng 2 tomato, sisigaw na ang bato mo. Hindi na kaya i-process, lalo na kung umiinom kayo ng gamot sa high blood pressure.
Karamihan sa blood pressure meds, nag-increase ng potassium. Tapos, kakain pa kaya ng tomato na puno ng potassium, parang nilagyan pa ng gasolina ang sunog. Ang tomato juice, mas delikado pa. Kapag giniling ang tomato, concentrated ang potassium. Isang baso, may 700 milligrams or more ng potassium. Deadly sa bato. Pangatlong gulay na dapat iwasan, patatas. 100 grams ng patatas, may 420 milligrams ng potassium. Lalo na kung pinakuluan o pinasingaw lang, concentrated ang potassium. Kapag pinirito o ginawang tortang patatas, dagdag pa ang oil at salt, double attack sa bato. Para sa may chronic kidney disease, ang patatas ay lason. Ang bato natin, parang dam na nagbalance ng tubig at minerals. Kapag sira na ang dam, tapos dadating ang high potassium potato, hindi na kayang i-release ang potassium. Saan pupunta ang potassium? Sa dugo, tapos aatakihin ng puso. Ang kamote din, same problem. Maraming akala, mas healthy ang kamote kaysa patatas. Pero sa kidney patients, pareho lang silang dapat iwasan. Pang-apat na gulay na dapat iwasan, avocado. Ang avocado, healthy food daw. Pero sa kidney patients, delikado. Isang avocado, may 970 milligrams ng potassium, double pa ng banana. Kapag nilagay ninyo sa salad o nilagay sa tinapay, biglang tataas ang potassium sa dugo, parang hinampas ng martilyo ang bato. At ang high-fat content ng avocado, nagpapalapit ng dugo, tumatak pa ng maliliit na blood vessels ng bato. Sa diabetics, mas mabilis pang lumala ang complications. May iba pang gulay na dapat iwasan. Mushrooms, lalo na ang button mushrooms, napakataas ng potassium. Kalabasa, seaweed, tulad ng gulaman at wakame, dahon ng kamote, mustasa, lettuce, lahat yan, mataas ang potassium. Kapag mahina na ang bato ninyo, limitahan ang mga yan. Kaya kung hanggang ngayon, yan ang kinakain ninyo. Simula ngayon, mag-ingat na kayo. Kung gusto ninyong mabuhay ng matagal at healthy, tandaan, spinach, tomato, patatas, avocado at high potassium vegetables. Bawal yan sa seniors na mahina na ang bato. Ngayon, ano ba ang dapat kainin? Sasabihin ko na sa inyo ang 4 na miracle vegetables na pwedeng buhayin ang bato ninyo at pigilan ng dialysis. Kung susundin ninyo ang mga gulay na ito, ang bato ninyo pwedeng tumagal pa ng 10 years or more. Kung pinanggal na ninyo sa ref ang mga bad vegetables, na yon, ano ba ang ilalagay? Ito na ang 4 na miracle vegetables na papalit. Hindi lang ito nutritious. Ito ay gumaling ng damaged glomerular filtration rate. Nililinis ang dugo, parang natural purifier. Unang miracle vegetable, pipino o cucumber. Maraming tao akala nila, puro tubig lang ang pipino, walang nutrients. Pero para sa kidney patients, ang pipino ay regalo galing sa Diyos. Ang pipino may silica, special component na nag-prevent ng oxidation ng kidney cells. Ang bato natin, araw-araw nag-filter ng toxins, kaya stressed at inflamed. Ang silica, pinapakalma ang inflammation at nire-repair ang damaged cells. Ang potassium content ng pipino, napakababa. 100 grams, 147 milligrams lang. Hindi tulad ng spinach o patatas na dangerous, ang pipino, safe. Pwedeng mag-supply ng tubig at minerals nang hindi nag-overload sa bato. May pasyente ako, si Mang Renato Santos, taga-Taguig, ayaw kumain ng gulay noon. Pero sinabi ko, isang pipino lang araw-araw, treat it as medicine. Ilang linggo lang, nawala ang pagod, nawala ang gula sa ihi. Pero ingat, huwag kainin ang pipino na pickles na puno ng salt. Sobrang taas ng sodium, delikado sa bato. Kainin ang fresh cucumber, hugasan mabuti, kasama ang balat. Ang balat, puno ng silica. 1 medium-sized cucumber per day, perfect na. Pangalawang miracle vegetable, repolyo o cabbage. Alam ninyo na good for stomach ang cabbage, pero good din sa bato. Ang cabbage, puno ng vitamin K at vitamin C, tapos ang potassium, 100 grams, 170 milligrams lang. Napakababa. Ang cabbage may glucosinolate, natural detox component. Isa sa dahilan ng kidney damage ang toxins sa dugo. Kapag kumain tayo, may natitira na waste products. Kapag mahina ang bato, hindi ma-filter ng maayos ang waste,
kaya nagclog at nasira ang glomeruli. Ang glucosinolate sa cabbage nag-neutralize at nag-breakdown ng toxins para madaling ma-excrete ng bato. Parang drain cleaner sa clogged pipe. At ang cabbage, anti-inflammatory din. Nag-reduce ng swelling ng kidney tissues, pinapakalma ang inflammation. Best way to eat: raw shredded salad or lightly steamed. Huwag pakaluan ng matagal, mawawala ang nutrients. Pero huwag kainin ang pickled cabbage o kimchi na puno ng salt. Salt, nag-increase ng blood pressure, sinisira ang bato. Kainin lang ang fresh cabbage. Half a rice bowl per day? Perfect. Eat with meals. Mas okay pa ang digestion at mas mababa ang burden sa bato. Pangatlong miracle vegetable, carrot or carrot. Ang bato ng kidney patients, usually mataas ang free radicals. Ang free radicals, oxidizing agents na sumusira sa cells. Kapag hindi na-excrete, nag-accumulate sa katawan, inaatake ang kidney tissue, nag-cause ng inflammation. Ang carrot, killer ng free radicals. Ang carrot, puno ng beta-carotene at antioxidants. Ito ay pumipigil sa production ng free radicals at tinutulungan na ma-excrete sa urine. Based sa research, ang mga kidney patients na regular kumakain ng carrot, bumaba ang oxidative stress ng 35%. Lower oxidative stress means less toxins sa bato. Ang bato, silent organ, hindi sumasakit agad. Pero kapag mataas ang toxins, unti-unting namatay. Ang carrot, nag-lighten ng load ng bato. At ang carrot, low glycemic index din, safe para sa diabetic kidney patients. Best way to eat, cooked. Ang beta-carotene fat-soluble, kaya kapag may oil, mas mataas ang absorption. 1 medium carrot per day, steamed or boiled, plus 1 drop of olive oil, perfect natural supplement. Ang apat na miracle vegetable, labanos o radish. Ang Filipino radish, recognized worldwide as superfood para sa kidney health. Sabi ko kanina, ang patatas, delikado dahil sa potassium, pero ang labanos, iba. May tubig na, pero ang labanos, may diastis, digestive enzyme na wala sa patatas. Ang enzyme na ito, nag-breakdown ng waste at toxin sa katawan para madaling ma-excrete sa ihi. Kung ang patatas ay nag-overload ng potassium sa bato, ang labanos ay parang nag-unclog ng blocked drainage para lumabas ang toxins. At ang labanos, may isothiocyanate, anti-inflammatory component. Pinapakalma ang glomerular inflammation. Kapag may kidney problem, may heat toxin sa katawan na mamaga. Ang cool radish, nag-cool down ng inflammation, nag-reduce ng swelling. Lalo na ang balat ng labanos, huwag tanggalin. Hugasan lang mabuti. Ang balat, may 5 times more antioxidants than the flesh, super powerful para sa kidney cell protection. Kung mahina ang ngipin, grate it or juice it. Radish juice or radish kimchi, pero walang sobrang salt. Concentrated on good components. Mas madaling ma-absorb ng bato. Half a radish per day, consistent. After 1 week, makikita ninyo mas clear ang urine, mawawala ang swelling. Yang na ang apat na miracle vegetables: pipino, repolyo, karot, labanos. Kailangan ninyo ng mga yan hindi lang para sa nutrition. Ang mga gulay na yan, parang oxygen tank para sa suffocating kidneys ninyo. Nabibigyan ng chance na huminga ulit. Pero hindi pa tapos. Kahit miracle vegetables pa yan, kapag mali ang oras o mali ang dami ng kinakain, pwedeng maging lason pa rin. Kaya may golden timing at proper amount na dapat sundin. May importante pa akong cooking technique na dapat malaman ninyo. Kung kailangan ninyong kumain ng high potassium vegetables o mahina ang bato ninyo pero gusto pa rin kumain ng various vegetables, kailangan ninyong gamitin ang boiling at soaking method. Scientifically proven na effective ito sa pag-reduce ng potassium. Una, boiling method. Kapag binuhusan o nilaga ang vegetables, ang potassium natutunaw sa tubig. Halimbawa, spinach, pag pinakuluan ng 1 to 2 minutes, bababa ang potassium ng 40 to 50%. Importante, huwag gamitin ang tubig na yan. Itapon kasi nandun ang potassium. Same sa patatas o kamote. Hiwa-hiwain, pakuluan ng mabuti, tapos itapon ang tubig. Bababa ang potassium. Ang galawa, soaking method. Hugasam ang vegetables,
Hiwain ng maliit, tapos ibabad sa malamig o warm water ng 2 to 4 hours. Halfway, palitan ng tubig once or twice. Mas effective. Ito ay effective lalo na sa root vegetables tulad ng patatas, kamote, karot, labanos. Ang potassium, lalabas sa tubig. After soaking, itapon ang tubig, use fresh water for cooking. Pangatlo, raw vegetables precaution. Ang raw vegetables, maraming fiber, good, pero heavy sa kidney, pwedeng mag-cause ng gas o digestive problems. Lalo na sa weak kidney patients, better na steamed or boiled than raw. Ang low-potassium vegetables like pipino at repolyo, okay raw. Pero other vegetables, dapat laga or sangag muna para ma-reduce ang potassium. Pangapat, huwag gawing juice. Marami, nag-juice ng vegetables para healthy daw. Pero sa kidney patients, ito ang worst habit. Kapag giniling, concentrated ang potassium, nawala ang fiber, pure potassium na lang ang naabsorb. Sobrang burden sa bato. Vegetables, kainin lang. O kung soup, minimal ang sabaw, solids lang. Ngayon, ang timing. Seniors na mahina na ang bato, best time to eat vegetables, lunch. Yan ang time na most active ang digestion at ang bato, most active din, kaya safe na ma-absorb at ma-excrete ang nutrients. Huwag kumain ng vegetables late at night. Gabi, hindi na mabuti ang excretion, kaya nag-accumulate ang potassium, mamaga kayo sa umaga. After 7 p.m., stop eating vegetables. Gabi, dapat mag-rest ang bato. Kung kakain kayo ng vegetables ng gabi, magtatrabaho ang bato overnight. Pagod yan, kaya pag umaga, namumutla ang muka, namamaga ang kamay at paa. Pangalawa, amount. Kahit pipino o repolyo pa yan, maximum 200 grams per day total. Yan ay around 1.5 cups. Specifically, pipino, 1 medium piece. Repolyo, 1 handful. Karot, 1 piece. Labanos, half piece. Yan ang daily recommended. Huwag kainin ng one time. Divide into 2 servings, lunch at early dinner, para hindi mag-overload ang bato. Pangatlo, medication timing. Kung umiinom kayo ng blood pressure meds o diabetes meds, after taking medicine, wait at least 1 hour before eating vegetables. Ang certain components ng vegetables pwedeng mag-interfere sa drug metabolism, pwedeng mag-change ng drug effects. Yan ang 5 principles: time, amount, cooking method, form, spacing. Kung susundin ninyo yan, ang vegetables na yan, magiging best medicine para sa bato ninyo. Balik tayo kay Aling Rosa Cruz. Sumunod siya sa akin. Tinanggal niya lahat ng spinach at tomato sa ref. Araw-araw, kumain siya ng pipino at labanos. Lunch, cabbage salad. Dinner, steamed carrot. After exactly 3 months, ang creatinine ni Aling Rosa bumaba from 1.9 to 1.3. Ang glomerular filtration rate tumaas from 48 to 62. Nawala na ang gula sa ihi. Nawala na ang chronic fatigue. Hinawakan niya ang kamay ko, sabi niya, "Doc Maricel, salamat po. Dahil sa inyo, nagbago ang buhay ko. Almost dialysis na sana ako ngayon. Tumatakbo ako tuwing umaga. Salamat talaga." Hindi lang kay Aling Rosa nangyari ang miracle ngayon. Sa inyo rin pwedeng mangyari. Ang katawan ninyo, kapag binigyan ninyo ng tamang pagkain, kayang-kayang mag-recover. Pero may importante pang reminder, kahit gaano kaganda ang food, depende pa rin sa individual condition kung okay kainin. Lalo na sa chronic kidney disease patients, depende sa kidney function level at blood potassium level ang allowed vegetables at amount. Kaya kailangan ninyong mag-consult sa doktor o nutritionist. Kung chronic kidney failure stage 4 or 5 na kayo, o kung recent blood test potassium level 5.0 or higher, kahit ang miracle vegetables na yan, strict limitation pa rin. Kapag completely lost na ang excretion capacity ng bato, kahit kaunting potassium sa pipino o labanos, pwedeng maging deadly burden. At kung umiinom kayo ng certain blood pressure meds na nag-increase ng potassium, kailangan mag-consult muna sa doktor bago kumain. Health ay hindi blindly following what others say is good. Pakinggan ang sariling katawan. Sundin ang sariling lab results. Kung after eating vegetables, nakaramdam kayo ng irregular heartbeat o manhid ang kamay at paa, stop immediately. Pumunta sa hospital.
safety first. Summary. Kung mahina ang bato, limit or avoid high potassium vegetables, or use boiling, soaking methods to remove potassium. At the most important, follow medical professional advice. Yan ang safest way to protect your kidneys. Ngayong araw, natutunan natin ang 4 dangerous vegetables at 4 miracle vegetables. Spinach at patatas, palitan ninyo ng pipino at labanos. Ang galiit na pagbabago na yan, magde-decide ng future ninyo 10 years from now. Ang katawan natin, nare-rebuild araw-araw base sa kinakain natin. Ang act na yon, yung paglinis ng ref, yung courage na yan, magde-decide kung mapupunta kayo sa malamig na dialysis room o sa warm living room kasama ang pamilya ninyo, tumatawa. Kung meron kayong kaibigan o family member na may kidney problem at worried, i-share ninyo ang video na ito ngayon. Ang small act of caring ninyo, pwedeng maging miracle lifeline para sa iba. At i-click ang subscribe at like button para ma-receive ninyo ang future valuable health info. I-comment ninyo kung saan kayo nanonood, gusto kong malaman. At i-comment din ang commitment ninyo na simula ngayon, titigil na kayo sa bad vegetables. Takainin na lang ang good ones. Babasahin ko one by one at suportahan ko kayo sa healthy journey ninyo. Sana po sa future, sa gitna ng sariwang amoy ng kanin, maglalakad kayo sa sariling paa ninyo, kakain sa sariling kamay ninyo, makakaranas ng dignified at happy senior years. Stay healthy and happy today. Kung nakatulong ang video na ito, pakiusap, i-like at i-subscribe. At i-share sa family at friends ninyo. Together, gawing healthy ang senior years ng lahat. Next time, may bagong health info ako sa inyo. Saan kayo nanonood? I-comment nyo kung nasaan kayo. Salamat po.